hanggat may nangangailangan po ng tulong, tuloy-tuloy lang tayo sa ating serbisyong totoo. Tama. At kahit kasi gumaganda pa unti-unti ang panahon, may mga lugar na problema pa rin ang baha. Correct. Ito nga, isa nga sa lugar na yan ang Kalumpit, Bulacan. Barangay San Jose sa Kalumpit, Bulacan. Yan po ang sitwasyon nila ngayon. Naroon ngayon si Baha pa Chef din. JR. At Chef, ayan, kamusta ang sitwasyon dyan? Hi, Chef. Ayan, nasa bangka. Gatuhod pa rin ang tubig. Hi. Ilang linggo na yan? Yes, actually, Brother Kaloy, Shaira, itong spot na to, medyo mataas pa yung tubig. In fact, nandito tayo sa isang terminal, isang lugar dito sa San Jose, Kalumpit, Bulacan, kung saan yan, yung mga bangkero natin, nakatambay, nag-aabang ng mga kapuso natin na despite na 2 weeks na po silang talagang nakalubog sa baha, kailangang ipagpatuloy ang kanilang mga buhay at hanap buhay. At salamat na lang din po sa mga kapuso nating bangkero at mga tricycle drivers, nagagawa yan nung ating mga kapuso. Makikita nyo po iba't ibang spots. May mga areas pa rin naman dito na hindi lubog sa baha, pero marami talaga sa kanila ang apektado. Kaya gusto ko lang din tanungin yung sitwasyon ng ating mga kapuso dito na tumutulong sa mga residente dito na yun nga, sabi natin, maipagpatuloy nila yung kanilang mga kailangan gawin. Sir, good morning po. Good morning, sir. Sir, ano pong pangalan natin? Bert, sir. Sir Bert, so kayo po ay isa sa mga bangkero dito sa San Jose. Opo, opo. Bali, nagbabangka po ba kayo talaga dati? Hindi naman. Kaya lang, ang nangyayari pag ganitong malaki tubig, kailangan yung samahan namin ng mga gogo, Pulo, San Jose, tsaka Pulo, nagkakasama-sama kami rito. Opo. Para lahat ng mga pasahero ditong stranded, makarating sa Kalumpit. Yun po talaga yung pinaka-main destination ninyo. From different barangays, inihahatid ninyo sa Hinahatid Kalumpit. namin. Okay. Kumisan door to door pag malalim ang tubig. Oh, okay. Lalo na't malubog yung kanilang mga bahay, door to door yun. So, Lalo na dito sa Gugo at Pulo. So, ganun po talaga. Gano'n po ninyo kadalas ginagawa ito sa isang taon? Kumisa sir, 3 beses pagka malalalim ang bahay. Yung mga season po talaga ng Yung tag-uulan, ano? oo. Okay. Yun ang kailangan namin din dito para yung mga tao nakakarating sa kanilang bahay. Opo, napakalaking tulong po Malaki na talaga. kayong mga hindi naman talaga ito yung hanap buhay ninyo, nagkakaisa. Nagkakaisa kami dahil may samahan na rin kaming bangka. Okay po. Pagka ganito lang talaga lumalalim ang tubig. Okay. Okay, Bert, dahil dyan, konting regalo lang po mula sa Sir, unang hirit. Maraming salamat. Ito po yun sir, yung lalo waiter. na sa unang hirit. Okay, maraming salamat po. Thank you po. Thank you, Kuya Bert. Mamaya kakumustahin din natin yung mga kapuso nating tricycle drivers. At syempre, bukod nga dyan, syempre dapat may hatid tayong mainit man lang na almusal. Kaya tayo dito sa unang hirit nag-prepare tayo ng mainit na sopas kung saan kanina inayos na natin yung preparasyon ng typical na sopas recipe. Syempre, mag-uumpisa tayo with our meat kasi ginawa natin siyang one-pot dish, kumbaga. So, ang inuna natin dito is yung ating karne. Sinangkot siya muna natin yan sa mantika. Saka natin nilagyan ng sibuyas, bawang at saka celery. Tinimplahan rin natin to ng fish sauce. Saka natin nilagay yung ating macaroni. Tapos saka natin nilagyan siya ng stock or tubig. Pwede rin po kung may mga nakatago kayo dyan na stock, pwede nyong gamitin yon. Pakukuluin yan hanggang maluto yung ating pasta. And then saka natin ilalagay yung ating mga gulay kagaya ng carrots, repolyo at syempre yung ating gatas. So ito po yung parang recipe natin dito para sa ating mga kapuso na I'm sure kanina pang medyo kailangan mainitan yung kanilang mga sikmura. Talaga namang pong pagising pa lang ng umaga, lusong na sa baha ang unang haharap sa kanila. Kaya tayo po'y mamigay na ng ilan sa mga sopas na nagawa na natin dito. Eto po. Okay. Eto, si Kuya, ang daling hanapin ni Kuya. Oh. Sir, kuha na lang po kayo ng sopas na inyo. Sir, Salamat po. pangalan po natin, Kuya. Silito Tarosa po. Kuya Joselito, kamusta naman po ang pagbiyahe ninyo? Sa ngayon po, nahihirapan po kami dahil sa taas ng tubig. Kung hindi nga po kami makapag-upgrade ng motor, hindi po mo kami makakabiyahe. Okay. Napakataas naman po ng pag-upgrade ng motor. Halos 6,000 po para lang po kami makabiyahe. Sa hirap po ng sitwasyon namin, kinakaya na po namin. Dahil po, kung hindi ganito, wala po kaming hanap buhay sa ngayon. So marami po sa inyong mga kasamahan ang talagang napipilitang mag-upgrade at mag-modify ng inyong mga tricycle, ano? Opo, totoo po Opo. yun. Kung hindi po ma-modify, nakita nyo naman po ang sitwasyon namin. Hanggang dibdib, hanggang bewang ang tubig sa amin. Yun nga po eh. Buti Wala. nga, paano po nag-umpisa itong mga gantong setup, sir?
Nag-umpisa lang po to nung ilang taon na rin po. Siguro po mga 2000 o 2019. Oo. Kasi halos tumataas na rin ang tubig dito nun. So napapansin na ninyo na parang may parang pangangailangan na kayo na yung mag-a-adjust Opo. doon sa sitwasyon saka ninyo. po sa aming konting high tide lang, lubog na mga motor na maliliit. Kailangan po ganito na talaga, modify na po talaga. Eh, kamusta naman po yung mga kasama natin dito na hindi pa kayang magpa-modify? Kasi may, sabi nyo nga po, may kailangang investment pa na mangyari. Oo, Opo. eh. Ay, ang hindi po modify, sila po, ang ginagawa po nila, nakikipagsapalaran sila kahit na yung kaya lang ng motor nila. Oo. Hanggang doon lang, maihatid lang, makakuha ng, kumbaga pangkain lang man lang ng pamilya nila. Opo. Yun po kasi ang ano namin yung pangkain man lang ng pamilya namin. Totoo, napakalaking bagay niya, mairaos lang din. At saka syempre, kagaya nga po ng sinabi natin na at least kahit papano kayo po naihahatid yung inyong mga kababayan dito, patungo kung saan man nila kailangan pumunta, ano po? Yun po. Kami naman po, tinatawagan ng pasahero, Okay. dinahatid namin para naman po sa ano kung maganda po yung aming serbisyo. Okay, maraming salamat Maraming Kuya salamat Joselito. po. Ito po, Maraming salamat po sa unang hirit. munting regalo po para Salamat sa amin, po. waiter po. Salamat Definitely po, Unang magagamit Hirit. po ninyo yan, Opo, Kuya opo. Joselito. Salamat po. Ayan. Ayan o. Mga kapuso, syempre hindi lang yan ang hatid natin sa ating mga kapuso. Bukod sa mainit na almusal at syempre kaunting regalo sa kanila, katuwang din po natin ang Municipal Health Office at Department of Health kung saan sila po ay namimigay ng serbisyong medikal. May mga free consultations po tayo dito. Makikita rin po natin may mga gamot po silang pinamimigay para sa mga kapuso natin na nandirito. Libre po lahat yan. Wala po silang kailangang bayaran dyan. At syempre, bukod sa mga katuwang natin from Municipal Health Office at Department of Health, syempre, lagi po ninyo maaasahan ang ating Kapuso Foundation kung saan mamimigay po kami ng relief goods na pantawid man lang po doon sa pang-araw-araw na pangangailangan nila. At least yung pangsangayon po mairaos nila. Mga kapuso, yan po yung ating tututukan mamaya. Tumutok lang po sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka, unang hirit. Galing, Chef. God Oo bless you nga, sa mga maraming kasama po salamat. natin dyan. Tama. At syempre yung mga tumutulong din, no, Maraming makipagbayanihan salamat. para sa ating mga kababayan. Salamat. Tama, pero Mga kapuso, kahit maganda ang panahon, may mga lugar pa rin na baha. tama. Kaya po dito sa Unang Hirit, tuloy-tuloy ang paghatid namin ng tulong. May serbisyong totoo kontra leptospirosis po tayo sa Kalumpit, Bulacan. Abay, Chef! Kumusta ba ang mga kapuso natin dyan? Last week, andyan kami ni Kaloy. Kumusta ba? May pagbabago ba sa sitwasyon ng mga kapuso natin? Chef, ingat dyan. Ingat ka, Chef! Salamat po, salamat Mami Sue, Brother Anjo. Unfortunately, parang ganun pa rin po ang sitwasyon ng mga kapuso natin dito sa specifically kinatatayuan natin sa Barangay San Jose, Kalumpit, Bulacan. At makikita po natin ito, mga nakaantabay yung ating mga bangkero kung saan sila ay nag-aantay ng mga pasahero na kanilang itatransport kung saan man po sila papunta. Pero ang destination po talaga nila is doon sa pinakabayan ng Kalumpit, Bulacan. 2 linggo na po itong nararanasan ng mga kapuso natin ng paglusong sa tubig baha. At kaakibat nga po niyan, katuwang po niyan or kakambal niyan is yung danger naman ng exposure sa leptospirosis. Kaya naman po tayo dito sa Unang Hirit, katulong natin ang mga magigiting na miyembro ng Municipal Health Office at Department of Health na currently nagbibigay po dito ng serbisyong medikal at syempre consultation, medicines as well, at saka yung mga tips na rin nabibigyan nila ng aral at mga kumbaga mga dapat gawin yung mga kapuso natin dito na para maiiwasan yung mga simptomas nga ng leptospirosis. May binibigay din po silang gamot dito para sa mga kapuso natin. Kaya ating kausapin, kamustahin po natin. Ma'am Pizali, good morning Hello po, po, Doktora. good morning po sa lahat. Si Doktora po under ng Municipal Health Municipal Office po. Health Office po. Malaking topic po ngayon dahil nga po sa mga nararanasang pagbaha, hindi lang po dito sa Kalumpit, kundi sa buong parte ng Pilipinas, yung leptospirosis. Ano po ba yung mga simptomas na dapat nating abangan sa sakit na to? Ang una po nating kailangan malaman kung mayroon po bang history na naglakad po ba sa baha. Okay. So paglalagnat po,
pananakit po ng kalamnan at saka po may makikita rin po tayong pamumula po ng mata nila. So namumula-mula na po yung namumula mata. po yung mata. Okay, tapos doktora, paano pong maibibigay ninyong payo sa mga kapuso natin, kagaya po ng mga tricycle drivers natin, mga bangkero, na kailangan talagang lumusong at suungin ang baha para maiwasan po yung kanilang danger or yung, kumbaga, exposure sa leptospirosis? Sa lahat po ng mga hindi po maiwasan na lumusong sa baha, kailangan po protektahan po natin yung ating katawan sa pamagitan po, syempre, pagsusuot po ng bota. Opo. At pagkatapos naman po lumusong, siguraduhin lang po na linisin po natin, maghugas po tayo ng sabon at saka ng tubig. At kung maaari po, makipag-ugnayan po sa mga malalapit na mga health center para po mabigyan po sila ng mga prophylaxis treatment para po sa leptospirosis. So available naman po yun dito po sa aming bayan, pinamimigay po siya libre. Opo. Makipag-ugnayan nga lang po sa mga health workers sa mga barangay. Kung mga katulad po dito sa barangay po ng San Jose, hindi po agad namin siya napuntahan dahil sa sobrang taas ng baha. May mga BHW po na namamahala sa pamimigay po ng mga doxycycline. Ayun, napakalaking tulong po niyan sa mga kababayan natin, doktora. Tanong ko lang po, doktora, pila po yung inyong pasyente, no? Ano po yung pinapakonsult ni sir? Karamihan po doon sa mga nagpakonsulta sa amin, puro may mga skin diseases po dahil po doon sa paglusong po nila doon sa baha. At saka yun po, dahil oriented na po yung mga tao na kapag lumusong po sa baha, ay kailangan pong uminom ng doxycycline. So yun po yung dahilan ng pagpunta nila sa amin para humingi po ng prophylaxis treatment. Ayan nga po, ulitin lang po natin na libre po ito, no, Libre po doktora? itong pinamimigay. Opo. Salamat po, doktora. Thank you po. Kamustahin lang po natin yung nagpapakonsult sa inyo. Sir, good morning po. Sir, ano pong pangalan natin? Edwin Street po. Sir, ano pong trabaho natin? Tricycle driver po. Tricycle driver. Ano pong specific na may pinapakonsult po kayo kay doktora? Yung sa, yung makainom ng Yung sa leptospirosis. Tapos yung mga alipungan, sa skin po. Yun ang hanapin mo para, yun lang po masuporta namin sa pagkabahan namin dito sa katawan namin. Kasi alam naman kaming talagang pagkukuhanan kung sa kami magkakasakit pa. Opo. Yun lang po yung inaano namin dito, kaya po ako dito. So lilinawin ko lang, sir, ngayon po, meron po talaga kayong mga nakikitang simptomas, mga skin diseases. Wala pa naman po. Pero para Ayan matamlay lang, ka, sir, kamusta po ang iyong kalusugan? Okay naman po. Opo. Nahiya lang ng konti. Nahiya lang ng konti. Okay. Pero maigi naman po din po na available yung mga gantong services, doktora? Dito naman po sila, doktora, yung mga nagsisipag po dito. Okay. Ayan, kailangan po natin mag-ingat, kagaya ng payo payo ni po doktora. Maraming salamat, sir. Siyempre, mga kapuso, bukod po sa medical na atensyon sa mga kapuso natin, katuwang din po natin ang Kapuso Foundation para rin po mamigay ng relief goods sa ating mga residente dito na kanina pa pong nag-aantay sa kanila. At syempre, kailangan nating maiabot yung tulong na kailangan nila na para maitawid natin. Ito po, kaya kailangan natin silang kahit papano mabigyan natin, mga kapuso. Syempre, pag mga gantong exposed tayo sa baha, may mga sitwasyon talaga na kailangan nating suungin ang mga gantong challenges. Pero wag po sana nating kakalimutan na alagaan ang ating katawan at syempre yung ating kaligtasan. Kaya lagi po kayong tumutok sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka, unang hirit. Sa dami ng, thank you, Chef JR. Sa dami po ng pinagdadaanan natin, may mga reason pa rin tayo to smile. Tulad nga ng, tayo Yes. pagsama natin. Oo nga, tama. Wait! Wait! Huwag mo munang i-close! Mag-subscribe ka muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. At syempre, i-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you!